Hello guys! So, ang topic natin for today, mga signs na may kinakausap ng iba ang partner mo. Ito yung mga subtle at mga obvious signs, okay? Kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, wag na tayong magpaligoy-ligoy. Unahin muna natin yung mga subtle signs or ito yung mga signs na hindi masyadong pansin, hindi masyadong halata. Number one, ito yung may mga bago ng hobby. Maaring hindi mo yan mapapansin kasi wala ka namang nakikita na kakaiba, kundi yung hobby niya, di ba? Pero alam nyo ba na ang mga tao na may ginagawang kalokohan, mayroong nadadagdag yan sa kanilang gawain. Ngayon, bigla na lang siyang nagkahilig sa tennis, nagkahilig sa badminton, na hindi naman siya ganun dati. So, nangyayari yan dahil na-impluensyahan siya ng ibang tao. At madalas, nangyayari yan kapag meron na siyang ibang kasama lagi or tao na madalas niyang kasama sa ganyang hobby, okay? So, hindi mo agad yan mapapansin. Pero kapag matalas ka, kapag pinagdugtong-dugtong mo yung mga pagkakataon, sigurado na maiisip mo na yung partner mo ay may ginagawang kababalaghan. At madalas, yan na yung third party. Okay? So, ayan po, ang number one. Number two, madalas na siyang mag-overtime. So, bilang partner, matutuwa ka kasi ang sipag-sipag ng partner mo or talagang nagsusumikap siya para merong dagdag na income. O, di ba? So, kapag hindi ka matalas at hindi mo napapansin, mahina ang pang-amoy mo sa mga ganyan, hindi mo talaga yan mapapansin. Kasi ang buong akala mo ay talagang totoong trabaho yung pinagkakabisihan niya. Pero ang totoong nangyayari ay yung overtime na sinasabi niya, hindi naman yung totoo. Kumbaga, meron na siyang pinagkakaabalahang ibang tao sa labas. Kaya kapag madalas nang busy ang partner mo at madalas ang dahilan ay overtime or related sa work at ito ay bigla-biglaan na, yung parang biglang nagbago ang kanyang schedule, nako, mag-isip ka. Dapat matalas ang pakiramdam mo para malaman mo ang totoong nangyayari. Okay? So, ayan po, ang number two. Number three, ito yung meron ng mga password ang kanyang phone. Or ito na yung ayaw niyang pakialaman mo ang kanyang telepono. Okay? Bakit ganon? Eh dati naman, okay lang na makita mo ang kanyang phone or pakialaman mo. Pero biglaan na lang ngayon na pinagbabawalan kang pakialaman mo ang kanyang telepono. Di ba? Madalas ang mga ganyang mga pagbabawal kasi meron ng ginagawang kababalaghan yan. Okay? Pero kung ikaw ay talagang magaling manghuli at talagang malakas din ang panghinala mo, sigurado na mahuhuli mo yan. Kasi yung mga ganyang mga asal sa phone, talagang may ginagawang kababalaghan yan. Most of the time, meron ng ibang kinakausap yan. Kaya bawal na bawal mong pakialaman. Number three. Number four, ito yung kakaibang aura. Ito na yung napapansin mo na masayahin na siya ngayon. Pero ang kasiyahan na iyon ay hindi dahil sa iyo. Nakikita mo or naoobserbahan mo siya na nakangiti, di ba? Tapos yung mga pananamit na niya at yung pormahan niya ay talaga namang nag-a-upgrade. Gumaganda siya, umupogi siya, na dati naman ay hindi ganoon, di ba? Dahil meron ng kinakausap o kinakatagpuyan sa labas. Yun ang dahilan kung bakit siya nagiging blooming, nagiging masayahin, nakangiti. Minsan, nagiging mas masipag pa yan na umalis, na magtrabaho. Pero kaya yan laging excited umalis dahil sa tao na yon na kanyang kinakausap. Okay? So, ayan po, ang number four.
Number 5, eto yung nagiging defensive siya. Mapapansin mo ito kapag nagtatanong ka lang ng any random na katanungan. Tapos siya naman ay nagagalit, di ba? So nakakagulat kasi wala namang masama sa mga tinatanong mo. Kasi mag-partner naman kayo. Kabisado nyo na ang bawat isa. Pero all of a sudden, bigla na lang siyang nagagalit sa mga katanungan mo. Ang mga ganyang asal ay nangyayari dahil meron ng guilt or nakakaramdam siya ng guilt. Kaya ang automatic reaction niya is parang ang mga katanungan mo ay panghuhusga or feeling niya para mo siyang tinuhuli. Ang feeling niya parang may alam ka na sa mga pinaggagawa niya. Kaya nagiging defensive agad yan. So, yung mga sagot niya ay pabalang or pagalit. Ganon madalas yon, di ba? Magtataka ka talaga. Wala kang sinabing masama, pero ang banat agad sa iyo ay talaga namang magugulat ka. It is very unusual. Number 5. So, alamin naman natin yung mga napaka-obvious na sign. Okay? So, at number 6, eto, yung lagi na siyang nagsisinungaling. Ang tao na talagang may ginagawang kalokohan, nag-uumpisa ng magsinungaling yan. At syempre, lahat na ng mga ginagawa niya, kadugtong yan ay pagsisinungaling. Kaya yung mga kasinungalingan niya ay talagang dugtong-dugtong na yan. Okay? Sa umpisa hanggang sa mga ginagawa niyang iba ay puro na kasinungalingan. Kaya talagang yan ay palala ng palala ng palala. Kasi meron siyang pinagtatakpan na kalokohan na kanyang ginagawa. Kaya ladies and gentlemen, kapag nahuli mo sa pagsisinungaling ang partner mo, napakahirap ang ganyan. Talagang bagsak na bagsak yung trust mo dyan. Magkakaroon ka ng trust issues dyan sa partner mo. Okay? Sigurado na hindi lang isang beses na magsisinungaling yan. Madadagdagan yan at mas lalong maging malala ang kanyang mga pinagsasabi, kwento sa iyo, invento mga kwento. Ganun to ang mangyayari dyan. Yan po ay isang very obvious sign na meron siyang kababalaghang ginagawa. Number 6. Number 7, laging online pero hindi siya makapag-reply, hindi siya makapag-update sa iyo. Di ba? Nakikita mo doon sa SOCMED na, active siya, pero niha-niho, hindi kanya ma-replyan sa mga tinatanong mo. Nangungumusta ka lang, pero wala, deadma. Di ba? Ang mga ganyang pangyayari, very obvious yan na meron na kasing ibang nang-aagaw sa kanyang atensyon, sa kanyang oras, okay? Yung atensyon niya ngayon ay nandoon na sa kabila. Kaya pagdating sa iyo, wala ka na. Ganon yun. So pagdating sa pag-reply, pag-update sa iyo, hindi na niya magawa. Kasi hindi na siya interesado. At parang yun na yung dahilan para magkaroon ka ng dahilan na lumayo o maging malamig sa kanya. Minsan, sinasadya na rin yun, okay? Para yun na yung umpisa ng magiging lamat sa inyong relasyon. O, di ba? Inaantay lang niya na ikaw mismo ang bumigay, mag-open up sa bagay na yun, okay? So, ayan po, ang number 7. Number 8, ayaw ka na niyang katabi. Yan talaga ang isa sa pinaka-obvious na sign na nanlamig na siya sa iyo, okay? Kapag ganyan na parang naiirita siya sa iyo, na parang nandidirin na siya, di ba? Lumalapit ka sa kanya, pero lumalayo naman siya. O kapag sa private moment nyo, ayaw na ayaw ka na niyang tabihan. Mas gusto pa niyang matulog doon sa harap ng TV. Sinasadya niyang manood ng manood hanggang sa makatulog para hindi ka na niya matabihan. So kapag yung mga pagbabago na yan ay madalas nang mangyari sa inyong dalawa kasi meron na yung ibang kinakausap, may kinakatagpo, meron na yung iba. Okay? Number 8. Number 9, meron ka nang nakikitang mga physical signs. Okay, so ito na yung pinaka-obvious. Yung meron nang nakikitang mga marka sa katawan. Meron kang naaamoy nakakaiba sa kanya. Meron kang nakikitang mga kilos nakakaiba sa kanya.
nakikita mo mismo, harap-harapan, okay? Kapag ganyan na, ay sobra namang obvious na obvious, okay? Ewan ko na lang kung nagbubulag-bulagan ka pa or sadyang binabaliwala mo na, nasa inyo na po yun. Pero kapag ganun na ang nakikita mo sa partner mo, dahil lahat yan sa mga kalokohan na kanyang ginagawa. Okay? So, sana magising ka na. So, ayan po, ang number 9. So, ayan po, ang ilan lamang sa mga obvious at mga subtle signs o mga hindi masyadong halatang mga signs na ang partner mo ay may kinakausap or meron ng iba. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.